Ay tumayo, tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. If you have a Bible, join me to read the book of Matthew chapter 25. Yung pong nakaraang linggo ay pinagturo natin si Pastor Rolly Gonzales. Sabi ko sa kanya, turo mo yung paghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Tutuloy natin po ito sa Matthew 25 verses 1 to 13. Praise God. Basahin po natin. Kung kayo may dalang Biblia, you can read in your own translation sa anuman ang inyong daladalang mga translations in your Biblia. Shall we read? Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were what? Wise, and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Verse 5. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight cry was heard, Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered and saying, No, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. While they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Tayo lahat, everybody. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, As surely I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. May God bless upon the reading of His word today. Please be seated in the presence of the Lord. Ang ating pong lesson ngayong umaga ay sa patuloy nating paghihintay sa Panginoong Hesukristo, ano dapat nating gawin? At bawat isa sa atin, iba-iba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Iba yung naghahanap buhay, nag-aaral, naglilingkod, padre de pamilya, nanay siya. Lahat tayo ay merong mga tungkulin habang tayo ay nandito sa mundo. Pero wag nating kalilimutan na merong Diyos na babalik na muli ang Panginoong Hesukristo at dapat nating maintindihan, matutuhan at ano ang dapat nating gawin habang si Jesus ay hinintay natin sa ikalaw niyang pagbabalik. Number 1, makikita natin dito na merong yung kwento dito, ito isang parable sa Matthew 25, 1 to 13. Merong 10, ano tawag doon? 10 ano yun? 10 kababaihan. 2 kategorya, isang 5 marurunong at 5 mangmang. Yung 5 marunong, taga JCTD. Yung 5 mangmang, hindi ko alam, baka kapitbahay nyo. At itong 10 virgins na ito, ayon sa ating binasa kanina, ay meron dalang lampara. Nakakita ba kayo lampara? Yon ay nilalagyan ng langis. O sa atin ay kerosene yata nilalagay noong unang panahon ng mga 60 above. At merong tinatawag na, ano tawag doon? Mitya. At nilalagyan nyo ng apoy para magliwanag sa dilim. At naghihintay sila sa bridegroom. Ang simbolo ng bridegroom ay wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Yung 10 babae, yun yung mga Kristiyano, isang mangmang at isang marurunong.
Pero ang kategorya natin dito, yung katabi mo, marunong yan. Tingnan mo yung katabi mo, marunong ba yan? Dahil umaaten at naghihintay sa Panginoon. At dahil sa kanilang paghihintay, i-istorya muna natin, yung 5 babae ay halos naubos yung mangmang, halos naubos yung kanilang langis. Yung marunong, meron palang stock. Yan yung mga JCTD, marami stock na pera. Itong may amen. Amen. At itong kahintay nila, halos aandap-andap na yung kanilang lambara. Ang ginawa ng 5 mangmang, lumabas. At gusto munang manghingi. Aba, manghihingi pa doon sa merong marunong na 5 marunong na may dalang stock na langis. Pero nung sila'y umalis na at saka doon dumating ang bridegroom. Siguro naglakwatsa muna yung 5 mangmang. At nung sila'y bumalik, sarado na yung pintuan at sila'y kumakatok. At ang sabi ng kwento ng parable, hindi na sila napagbuksan. Hindi na sila kilala ng bridegroom. Alam nyo, sa buhay natin ito, habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, magsumikap tayo na lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, pagka sarado na ang pintuan ng kaligtasan, wala na pwedeng magbukas. At habang bukas ngayon, pilitin natin, mahal natin sa buhay, asawa, anak, mahal natin sa buhay, ilapit natin sa Panginoon Diyos. At itong mga mangmang na ito, sabi ng banal na kasulatan, iyon ay simbolo ng mga taong may iwan sa daigdig na ito. Yung mga marunong, ikaw at ako, pag dumating si Jesucristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, doon tayo magkikita-kita sa kalangitan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, habang naghihintay tayo sa Panginoong Jesucristo, ano dapat natin gawin? Number one, ang aking payo ayon sa Biblia, be filled with the Holy Spirit every day. Be filled with the Holy Spirit. Lagi tayo dapat napupuspos araw-araw ng banal na Espiritu. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang puspos ba? Amen? Sigaw pa lang malalaman mong puspos Palakpak pa lang, makikita mong puspos. Amen. Number 1, sa buhay nating lahat, ano man ang katayuan natin sa buhay, basta tayo tao, anak tayo ng Diyos, kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So, sinabi na Ephesians chapter 5, verse 18. Yan ang verse natin, Ephesians 5:18. Do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. 1, 2, ready? Read, please. Ang mga Pilipino, isa sa bisyo ng mga Pilipinong lalaki, pagkatapos sumweldo, ano gagawin sa sweldo? Hindi, hahatian mo na yung asawa at iinom ng alak. At yun talaga bisyo niyan Pero si San Pablo Apostol, ang payo sa mga tagay-peso, huwag kayong uminom ng alak. Bagkos, pag sinabing in which dissipation yung kayo ay malalasing, huwag kayong maglalasing, but be filled with the Holy Spirit. Taas nga 2 kamay. Sabi natin, Lord, fill me with the Holy Spirit. Paano mo malalaman na tayo'y puspos ng Espiritu Santo? Verse 19. Verse 19. Speaking to one another in psalms. Ang tao malalaman mong puspos ng Espiritu sa pagtatrabaho, sa amanda ko siya naroon, umaawit sa Panginoon. Dati hindi naman tayo umaawit. Kita mo, pag ikaw ay nasa barkada mo, may kaibigan ka, alam na ikaw ay born again. Pag umaawit ka ng nabalitaan kang nag-hallelujah, nagpe-praise the Lord, kinukutsa ka. Bakit? Kasi ikaw, taga-langit na. Dati kang taga-mundo, bagamat nasa mundo tayo, taga-langit na ang buhay mo. Hindi ka nila maintindihan. At minsan sinasabi sa iyo, akala ko,
Balita ko'y born again ka na raw ah. Ano sasabihin mo? Hindi, kamukha ko lang yun. Hindi. Nakikita sa mukha mo, sa buhay mo, ikaw ay anak ng Diyos. Speaking to one another in Psalms, katulad nito, pupunta tayo sa simbahan. Sa dami-dami natin na trabaho sa buong sambuan, kada linggo, dumadalo tayo. Bakit? Umaawit tayo sa Diyos. Sinasabi natin, Diyos ko, mabuti ka, mabait ka. Binuhay mo ako, binigyan mo ako ng lakas. Pinagpala mo ako. Nakakaawit tayo sa Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, hymns. Mga hymnal, yung kinanta natin kanina, Amazing Grace, how sweet the sound. Iyon ang mga hymnal. Spiritual songs. Ano yung mga spiritual song? Yung umaawit tayo na lumalabas sa bibig natin, mula sa puso natin. Yung mga makalangit na awitin. Singing. Everyone say singing. Sino dito umaawit pagka naliligo? Namamalansya. Kumakain. Bihira yon. Sino dito pag naglalabay, umaawit din? Pag may problema, umaawit siya. Singing. Bakit? Out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. Pwede ho kayong magbasa sa Biblia, sa Salmo, pwede niyong awitin yun. Halimbawa, may problema kayo. Awitin niyo sa 121. My help cometh from the Lord, which made the heaven and the earth. Ang mga senior citizen, lagi isa lang kinakanta niyan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ngayon, may bago na tayong mga bagong awitin. Ano? Totoo yan eh. Ilang namin memorya natin eh. In making melody in your hearts to the Lord. Kasi kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang nasa puso mo. Yung melody, basahin natin, melody in your hearts to the Lord. Ever say melody in your hearts to the Lord. Alam nyo, ang Pilipino pala, pinakamagaling palang mga awit yan sa buong Asia. Lumalaban niya sa American Got Talent. Tayo, umaawit tayo sa Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Habaan natin. 1, 2, 3. Pangalawa, hallelujah. Ayan, ganyan. Alam niyo yung mga kaibigan natin, mga Muslim, kung manalangin sila 5 beses, talagang umiintayog yung kanilang mga panalangin. Dapat tayo ganun din. Nagpe-praise the Lord tayo sa Panginoon. Let everything have breath, praise ye the Lord. Lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Pagka umaga, pagkagising mo, bago mag 3-in-1, sasabihin mo, praise the Lord. Bago ka matulog sa gabi, Panginoon, praise the Lord. Hindi mo alam yung kanta, maraming kanta sa YouTube. Magbukas ka doon. Gayahin mo doon. Meron, ano tawag doon ginagaya pag umaawit? Sing along. Ano yun? Karaoke. Pag ayaw nyo, karyoka. Yun ang pagka-spirit-filled ka pala. Gusto ng Diyos spirit-filled araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Brother, sister, dapat pala spirit-filled tayo. Amen? Pangalawa, gusto ng Diyos na tayo sa huling panahon. Number 2, be on fire until He comes. Number 2, be patient. Tingnan natin sandali sa James chapter 5, verse 7 to 9. Ano sa Tagalog yung be patient? Ano sa Tagalog yun? Sabi natin, magtiyaga. Sabi mo, konting tiyaga pa. Sabi mo sa katabi mo, magtiyaga ka. Pag may tiyaga,
may pagpapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, matagal na kitang pinagtsatsagaan. Aba, sa relasyon na mag-asawa, kapag walang tiyaga, magkakahiwalay. Kapag sa relasyon na magkakapatiran, kapag walang tiyaga, hindi magkakasundo, magkakahiwalay. Kaya kailangan natin, tiis-tiis lang. Sabi mo sa katabi mo, tiis-tiis lang. Sino may inaasahang malalaking bagay sa Diyos ngayong taong ito? Be patient. Huwag kang madi-discourage. Blessing are on the way. Blessing are on the way. Sino dito pumupunta sa restaurant? Hindi sa turo-turo, restaurant na may waiter. Ano una mo sasabihin? Pag upo mo, sino inahanap mo? Waiter. Ano sasabihin mo? Number 1, kukuha ka ng menu at o-order ka doon. At kapag ikaw ay naka-order na, ano susunod ng gagawin mo? Maghihintay. Sabi mo, ang tagal-tagal naman, gutom na ako. Waiter, pakibilisan mo kahit sabaw na lang. Tama ba? Dahil yung niluluto, press. Nung dati, pag pupunta kami sa restaurant, tagal-tagal, pinapagalitan ko, waiter. Hinahanap ko yung manager. Ang tagal naman kayo mag-servisyo. Nung nagkaroon tayo dito ng konting Heaven's Blend kape, naranasan ko, hoy, huwag niyong pala gagalitan niya. Ganun pala yun. Sabi mo sa katabi mo, be patient. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ang tinitingnan ng Diyos, yung pagtitiis, pagtsatsaga natin. Basahin natin, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruits of the earth, waiting patiently for it until he receive the early and the latter rain. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, dapat nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Binaliktad lang natin. Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan number 1 ingredient, yung espiritu ng pagpapasensya. Patient. Minsan sasabihin sa iyo ng diablo, huwag ka nang dadalo. Wala namang nangyayari sa buhay mo. Ito, ang pagdadalo natin, ito ay practice going for eternity. Sabagat sa langit, ang mga tao doon, pumapalakpak, umaawit, masasaya sila. Akala mo walang nangyayari sa iyo? Meron. Ito ay pangbuhay na walang hanggan. Say hallelujah! Kaya sabi ni Apostle James, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. See how the farmer, sino dito mga nagsaka dati? Di ba ang mga magsasaka sa init ng araw, may dalang araro, may dalang kalabaw. Pagkatapos aararuhin yun, magpupula sa loob na 100 araw, hihintayin niya. Ang sabi ng Bible, waiting patiently for it until he receive the early and the latter rain. Ganon din po sa pagbabago ng buhay natin. Kung minsan sasabihin mo, hindi nagbabago yung asawa ko. Abay, maghintay ka, ang Diyos ang magbabago niyan. Say hallelujah. Ang tagal-tagal ko na umatin, bakit ganito buhay ko? Maghintay ka. Sabihin mo sa katabi, maghintay ka. Di ba, pag umorder kayo sa restaurant, naghihintay kayo? Bakit meron kayo hinintay? Sabagat umorder ka na.
Pagka ikaw umorder sa langit, ikaw ay pagpalain ng Diyos, aasenso ang buhay mo, siguradong darating sabagat may order ka. Taas nga dalawang kamay, Lord, marami kong order sa iyo. Sige, kanya-kanya, sabihin mo. Sige, mahabang buhay, malusog na pangatawan, pinagpalang pamilya, in the name of Jesus. Order po natin lahat yan. Kunin mo. Pagka umorder ka, ano susunod mo gagawin? Maghihintay. Pero habang naghihintay ka, sabi ng Bible, see how the farmer waits for the precious fruits of the earth. Mga kapatid, itong 2024, marami ditong payayamanin ng Panginoon. Bukas ang langit sa ating lahat. Amen. So sa habang tayo naghihintay, tiyaga. Hindi nyo ba napapansin yung temperature o climate ng Middle East napunta sa Pilipinas? Kasi gusto ng Diyos mapunta kayo sa Middle East. Kaya ang ginawa ng Diyos, binaligtad. No, ako'y nasa Qatar noong Septyembre, ang init 50, 52. Ako'y nagkasakit doon. Ang sakit ko ay nawalan ako ng boses, natuyuan ako ng pawis. Kasi pag ikaw'y nasa aircon, sa mall, lalabas ka, masasagap mo yung init. Napakainit. Ngayon, dito, nasa Pilipinas, ang init. Purihin ng Panginoon, ang katawan natin, adjustable, sabagat may dugo ni Jesus ang ating katawan. Amen. Taas nga dalawang kami uli. Itong katawang ito ay templo ng Panginoon. I have an immunity in my body because of the blood of Jesus. I receive it in Jesus' name. Amen. Praise God. Alam niyo ba kung bakit merong init na gantong kainit? Na-discover ko sa Bible, para ang pala ang tao lalo lumapit sa Panginoon. Natatakot ang taong lumabas. Pero tayo, matagal na tayong takot. Kasama natin ang Panginoon Diyos. Amen? Ito i-claim natin. Pinapabasa sa akin ng Panginoon. Psalm 121 verse 7. Claimin natin to. Sa lahat ng mga negosyante, mga nagtatrabaho, lumalabas. Psalm 121 verse 7. Ito yung pangako ng Diyos. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. Tingnan mo sa verse 6. Itaas mo ng verse 6. Yan. Psalm 121 verse 6. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Ibig sabihin, yung may gawa ng araw, na nagpapatindi ng sikat ng araw, kakampi mo, kakampi ko. Sabi din, uutusan niya yung araw, the sun shall not strike you by day. Sabi, araw, sabi ng Diyos na may gawa sa kanya. Pakisabi sa katawan, iba ka medyo inaantok. Ano sabi ng Diyos sa araw? Doon mo pasikatin sa ibang lugar. Huwag mong titirahin yung anak ko na yun, ha? Naglilingkod sa Diyos yun. Doon mo tirahin. Yung isang sikat na araw doon. No? Sa kanino? Yung mga nagbabackslide, doon mo tirahin. Kakampi natin ang araw. Siya yung may gawa eh. Even nor the moon by night, pati buwan pala. Ano sabi ng verse 7? Verse 7. The Lord, basa uli, 1, 2, 3, go. The Lord shall preserve you from all evil. Itong nangyayari ngayon sa ating panahon, yung temperature natin, yung climate natin, nag-uuli-anin. Di ba nakita nyo sa news, doon bumagyo, doon bumaha sa United Arab Emirates.
akala ibang bansa yon, doon napunta. Nabaliktad, akala ang Pilipinas ang Saudi Arabia. But praise God, the Lord shall preserve you from all evil. Taas ang kanang kamay. Isang daliri, sabi natin, lahat ng evil spirits, lumayas ka sa aming lahi. Lumayas ka sa aking pupuntahan. In the name of Jesus, come out. In Jesus' name. Amen. Iyan ang kakampi natin. Kaya habang si Jesus ay hinihintay natin sa ikalawa niyang pagbabalik, God will preserve us. Iingatan tayo ng Panginoon Diyos. Come on, clap your hands to the Lord. Bumalik tayo doon sa Santiago, Kabanata 5, talatang 7, verse 8. Verse 8, next verse. Basahin natin. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Naniniwala ba kayo? Malapit nang dumating Panginoon. Yun ang ating blessed hope. Yung mga taong nasa mundo, walang pakialam yun kung dumating man, hindi si Jesucristo. Tayo, dalawa. Pinagpala tayo ng Diyos dito sa lupa. Habang tayo naghihintay, praise God, tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, you also be patient. Establish your hearts. Pag matagal ka ng born again Christian, ang puso mo established na. Talagang matatag ka na sa Panginoon. May problema, kay wala, ano man yung mga trial sa buhay mo, yung puso mo established. Amen. Why? Lagi mong titingnan, for the coming of the Lord is at hand. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung buhay natin dito, habang tayo ay nabubuhay pa, binibigyan ka ng lakas ng Diyos, ng pagpapala. Yung mga problema at mga suliranin, pansamantala lang yan. Kung bukas sa makalawa, dumating ang Panginoon, tapos na lahat. Basta mahalaga, grab every opportunity sa buhay natin ito. Amen? Verse 9. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. Bakit sinabi ito sa chapter 5, verse 7, 8, and 9? Do not grumble against one another. Kasi kasama din yung paghihintay, yung pagtitiyaga, pagtitiis, sa ating mga kapwa, bawat isa sa atin. Sa mag-asawa, sa magkapatid, sa kapatiran natin. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Alam mo, si Satanas, number 1 yan, nagko-condemn ng tao. Unang sasabihin ng Panginoon. Halimbawa, nagkakamali tayo, hindi naman talagang maiwasan nagkakamali tayo. Sasabihin ng demonyo sa'yo, makasalanan ka. Sabihin mo kay Satanas, ikaw lang yun. Ako'y pinatawad na ng Panginoon. Kasi ang tendency ng demonyo sa buhay ng tao, lumayo siya sa Panginoon. Pag ikaw ay lumayo sa Diyos, sino talo? Ikaw ang matatalo. Tuwan-tuwa ang mga demonyo sa impyerno. Sabagat ang gusto ng demonyo, makuha ang mga tao pumunta sa impyerno. At ang taong pag namatay at walang Kristo at nag-backslide, ang taong yun mananatili magpakailan. Wala nang court of appeal doon. Kaya sinabi ni Jesus sa Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is no condemnation in Christ Jesus. Tingnan po natin sa Romans 8 verse 1. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Sabi natin, condemnation, come out. Lakasan mo, condemnation, come out. Lakasan mo ulit, condemnation, come out. Sige, tapakan mo. Amen. Purihin ang Panginoon. You are a winner today.
You are victorious. Sabagat napagtagumpayin mo yan sa buhay mo. Tatandaan po natin, sabi ng Biblia, Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Sabi natin lahat, I am in Christ. Pag pinatawad na tayo ng Diyos, we are forgiven already. Say hallelujah. Yung kasalanan mo, tinapon na sa pusod ng dagat. Micah 7:19, at wala nang pwedeng nakalagay doon. Wala nang mangingisda doon. Nakalagay doon, no fishing. Kaya saan tinapon? Sa pusod ng dagat. Pakisabi sa katabi mo, pinatawad ka na ni Lord. Yung sugat. Sino dito nagkasugat sa kamay? Di ba pagka makatig, inakamot natin, tinatanggal natin yung natiyo, nagsusugat ulit, nagdanak-nak. Maraming demonyo, ganun. Laging papalala sa iyo, kasalanan mo. Samantalang tayo, 2,000 taon na nakakaraan, pinatawad na ikaw at ako ng Panginoong Hesukristo. Say hallelujah. So, sundan natin. Pangatlo, 20 ito. Pangatlo, paano tayo magiging on fire sa Lord? Pangatlo, basahin natin. Be steadfast in our faith. Dapat matatag sa ating pananampalataya. Bawal ang lukewarm, bawal ang malamig, bawal ang maligamgam. Dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, go forward. Lakasan mo, sabihin mo sa asawa mo, go forward. Ayaw ang asawa mo, hilahin mo. Let's go, my wife. Let's go, my darling. Let's serve the Lord. Amen. Hallelujah. Basahin natin sa Hebrews chapter 10, verse 25 to 26. Kaya nilalagyan ko ng verse yan. Hebrews chapter 10, basahin muna natin sa 23. 23. Okay, 1, 2, ready, read. Alright, sabi natin, hold fast. Ano ibig sabihin ng hold fast? Ibig sabihin, tinurnilyo mo na, hininang mo pa. Di ba, Brother Perdi? Nilagyan mo na ng turnilyo, hininang mo pa. Ang alin? Yung ating pananampalataya. The confession of our hope without wavering. Yung sinalita mo, Jesus Christ is my Lord and Savior, fix na yon, hindi na babago. Say hallelujah. Without wavering, for He who promised is what? Faithful. Kaya lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, siguradong gagawin ng Diyos at mangyayari yan sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng pangako ng Diyos sa atin, mangyayari yan. Sabihin mo ulit, mangyayari yan. Mangyayari yan. Ano pangako ng Diyos sa atin? I'm come that you may have life, that you may have it more abundantly. Pagpapalain tayo ng Diyos sa huling panahon. Hahaba pa buhay natin. Amen? Say hallelujah. Verse 24. Ano daw gagawin natin? Another thing. Verse 24. Let us consider one another in order to stir up love and good works, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves. Huwag mong kalilimutan ang inyong pagtitipon-tipon. Katulad nito. Ano mas masarap? Pumunta sa piyesta o pumunta sa gawain ng Panginoon? Sabi ng isa, pwede rin sa piyesta. Hindi maiwasan eh. Pero wag mo ikakaligtas, sabi ng Diyos, wag mong kaliligmutan. Not forsaking the assembling of ourselves together. Ang tawag dito, fellowship.
Sabi natin, fellowship. As is in the manner of some, but exhorting one another. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Di ba sa magkakapatiran, nag-i-exhort tayo? Amen? Yung iba naman, pagka iba ang bibig, yung confession nila, una-una lang yan. Exhorting one another in so much the more as you see the day approaching. Ibig sabihin, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Kaya merong gathering. Kaya Luzon, Visayas, sa Mindanao, buong mundo ngayon, merong mga Christian assembly. Yung iba, naghahanap pa ng ibang simbahan. Alam mo, wala kayong makikitang simbahang perpekto. Si Pastor perpekto ang makikita nyo. Wala kayong makikita niyan. At isa lang ang pupuntahan natin, langit din. Amen? Kung saan ka tinanim ng Diyos, doon ka. Amen? Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong kalilimutan. Tingnan mo, nung hindi tayo born again. Nung hindi ka born again, pag ikaw ay religious, meron kang Miyerkules, meron kang Huwebes di Bagul, meron kang Sabado, meron kang Linggo. Nung ikaw ay na-born again, aba, hindi ka na nagsisimba. Ano tawag sa'yo? Hindi ko alam. Dapat pagka ikaw ay born again na, ang tawag ito, Christian assembly, tinatawag na fellowship. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Demonyo man ang mga taong mga pusakal talagang nagsisimba. Naalala niyo yung 5 magnanakaw? Hindi ko ba naikwento sa inyo yun? Nag-hold upan sa bus. Nakwento ko na yata sa inyo yun. Sa linggo ko na ikukwento. Sumakay ng bus, yung 5 magnanakaw. Pagkatapos nag-announce. Sabi nila, hold up! Hold up lahat. Pero bago ko malimas lahat ng kabuhayan nyo, sino dito born again? Taas yung kamay, yung kalahati, born again. Buti hindi taga-JCTD. Lahat ng mga pagkatapos tinanong, oy, kayo ba mga born again? Nag-iika po ba kayo? Hindi po, pinagsasampa lahat. Pinababa, sa may bukid, pinagsasampa lahat. Walang yaeka kayo? Kami ang ninanakawan namin, tao lang kayo, sobra kayong magnanakaw, mga Bisaya Ang ninanakawan nyo, Diyos. Kami hindi, pagkatapos namin magnakaw, mag-iika po kami magsisimba. Tingnan, pati magnanakaw, nagsisimba rin. Ikaw hindi ka malang nagsimba. Kaya tayo may ganito, sample to ng langit. Yung pagpalakpak mo dito, palakpak yan. Pag nasa langit ka, pumapalakpak ka. Amen? Yung nagsasabi ka ng hallelujah sa Diyos sa langit, puro ganun lang. May nagtanong sa akin, Bishop, sa langit ba merong inihaw na plapla doon? Sabi ko, hindi ka pa kakumakit sa langit, pagkain na inatupag mo. May pagkain din sa langit, mga kapatid. Amen? At bawal sa langit, nakasimangot. Tatandaan niyo yun. Kaya dito pa lang sa lupa, lagi kang nakangiti. Lagi kang nakatawa. Tingnan mo yung katabi mo. O talagang ganyan na yan. Alam mo, pag ang panlaban din sa init, yung tawa ng tawa. Pero dapat may dahilan, Baka sa init ng tao, tawa kayo ng tao gano'n. Nako, pagpe-pray ko kayo. Ayan, last 5 minutes. Panghuli na. Inoorasan na ako. Tapusin na natin ito. Be watchful. Number 4. Tuloy na natin. Matthew 25, verse 13. Basa, 1, 2, 3, go. Watch therefore, for you know
neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Hindi mo alam, bukas sa makalawa, babalik ang Panginoon. Ang prayer ko, lahat tayo makasama sa rapture. Amen. Panghuli, be always hungry for the word of the Lord. Lagi kang dapat gutom. Sino dito laging gutom? Hindi, sa physical. Sino dati dito laging gutom? Matutulog na lang, gusto pang kumain. Amos chapter 8, verse 11 and 12. Tapos na tayo. Amos 8, 11 and 12. Basahin natin, mga kapatid. 1, 2, ready, go! Meron ba kayong mga kapatiran na iniimbita? Halika, makinig ka ng salita ng Diyos. Minsan, ayoko na makinig. Diba? Minsan kahit mga kamag-aral mo, ka-classmate mo, ka-employees mo, halika, makinig ka ng salita ng Diyos. Ayaw nila. Pero alam nyo, sabi ng Bible, behold, the days are coming. Ito na yung panahon na ito. Says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of the bread, nor a thirst for water, but hearing the words of the Lord. Kahit magkaibigan kayo pag sinabi mo salita ng Diyos, ayoko na kanya. Wala yan. Kita mo, nakakaranas silang katakot-takot na sumpa ng kanilang buhay. Inaayawan ang salita ng Diyos. Noon tayo po ay, sino dito mga Katoliko dati? Lahat tayo. Noon tayo simulang sinyeran nito ng Biblia, ayaw natin, di ba? Nako, ano yan, pamprotestante na naman yan. Mga, parang may toyo yata yan, mga luko-luko yata nagbabasa ng Biblia. Pero sa awa ng Diyos, ikaw ay kinumbinsi ng Holy Spirit. At kaya ikaw ay uhaw sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang magmakahiya sa akin sa lupa, darating ang panahon, sasabihin ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kakilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Tandaan po natin, habang si Jesus malapit nang dumating, listen to the Word of God, read the Word of God, and enjoy the promise of the Lord in these last days. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tumayo tayo lahat. Ano challenge dito? Be on fire. Hallelujah. Ang challenge dito, isa pang verse, Leviticus chapter 6, verse 12 and 13. Sabi ng Leviticus, madaling tandaan, amusal alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, lunchtime. Ano sabi ng Bible? Leviticus 6, verse 12. Before we close in prayer. Makilagay mo, Leviticus chapter 6, 12. Be, and the fire on the altar shall be kept burning on it. Sino dito si senta pataas? Noong unang panahon, once upon a time, ang kala noon ay meron 3 bato. Tama ba? Tapos nilalagay doon yung kaldero, halimbawa nagsaing ka, at yung para maluto ang pagkain, ay yung sinaing mo, lalagyan mo ng mga siit o mga kahoy na galing sa bakuran mo, lalagyan mo ng apoy. Para makaluto, sasabihin sa anak, anak, bantayan mo yung apoy natin. Isulong mo na isulong yung apoy, yung kahoy, di ba? Para maluto ang sinaing. Ang sabi ng Bible, the fire on the altar shall be kept burning on it. Ano yung altar? Yung puso natin. Kailangan yung puso natin nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. It shall not be put out. Kailangan hindi namamatay. Huwag tayong parang Christmas light. Ano yung Christmas light? Patay, sindi. Patay, sindi. Kakaganon nila, patay.
Puri ng Panginoon. Yung katabi mo, nag-aapoy sa Panginoon. Amen? And the priest shall burn wood on it every morning. Kaya makikinig kayo ng Watch and Pray. Every morning. O kayo magbabasa ng Bible. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. And lay the burnt offering in order on it, he shall burn on it the pot of the peace offering. Verse 13. Verse 13, last verse. Verse 13. Okay, basa. 1, 2, 3, go. Yan. Kapag ikaw ay nag-aapoy sa paglilingkod, sa pagtatrabaho, negosyo, lahat ng mga demonyo masusunog din sila. Matatalo natin sila. Bakit? Nag-aapoy ka. Dala-dala mo presensya ng Panginoon. Amen? Praise God. Close your eyes and bow your heads. Lift your hands to God. Let the fire of the Holy Ghost will be upon us today. Hallelujah, hallelujah. Sabihin nating lahat, Panginoong Hesukristo, patuloy mo akong apuyan ng iyong kapangyarihan, ng iyong Espiritu Santo. Baptize me, Lord Jesus, with the Holy Spirit and fire. In the name of Jesus, consume, sunugin lahat ang mga alalahanin sa aking buhay, mga kasalanan. In the name of Jesus, hayaan mo po, Panginoon, araw-araw kami nag-aapoy sa paglilingkod sa iyo. Kahit kami naghahanap buhay, nag-aaral man sa aming pamilya, sa mga kami paroroon, ang iyong presensya ay sumaaming lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kayo po ay yumukot, pumikit, humiling kayo sa ating Ama sa Langit. Katulad narinig natin, umorder ka. Hallelujah. Order what you want. Ano bang kahilingan mo? Sa hanap buhay, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa paglilingkod. Order it right now in the name of Jesus. We are forgiven by the blood of Jesus. Thank you, Holy God. At mamaya maramdaman natin yung fire of the Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit of the living God, we welcome you. Let the fire of the Lord be filled this house. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po mga nasa FB live streaming, sa inyong mga tahanan, in these last days, as the day approaching, Jesus Christ coming soon, let the fire of the Holy Spirit be upon each and every one of us today. Holy Spirit of the living God, touch your people in the name of the Lord. Hallelujah. Sing it, everybody. Hallelujah. We give you praise. We give you glory to you, Lord. Let the fire of the Holy Spirit be upon your children. Let the fire of the Holy Spirit be upon your business.
Let the fire of the Holy Spirit be upon our hearts today. Let the fire of the Holy Spirit be upon your home in the name of Jesus. Shandarabakia rabasikarabahaya. Hallelujah, hallelujah. Let us worship the Lord today. Hallelujah. Worship the Lord our God. The fire of God. Hallelujah. Mula sa puso namin ay yung altar na yon in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Do it again, Holy Spirit. Pag-alamin mo ang aming paglilingkod sa iyo in the name of the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you glory to you. Lord, open every spiritual eyes to see the beauty and the goodness of God. Command the fire of God in our heart to serve you, to worship you, Lord. In Jesus' mighty name. Kapatid, kaibigan, you are forgiven 2,000 years ago. Forget the past. I am the Lord who will do new things in your life. Lahat ng sagabal sa buhay mo, itinatanggal ng Diyos sa buhay mo. Lord, touch them one by one in Jesus' mighty name. Let us praise the name of the Lord. Hallelujah. Buksan natin at mga bibig, purihin natin ang Diyos sabay-sabay. Sing the melody of praise to the Lord. Sing to the Lord a new song. Hallelujah. Holy Spirit like a fire. Holy Spirit like a rain. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, palambutin ang aming puso. Hallelujah. Come on, open your mouth. Sing, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Alisin lahat ang mga anxieties ng iyong mga anak. Hallelujah, Lord. Those who want to speak in unknown tongue, speak in a new language. Sige, buksan mo bibig mo, kapatid. Open your mouth wide and God will fill you up. Humaharap tayo sa Diyos na may gawa ng langit at lupa.
Jesus, our intercessor and our advocate. Shanda, Libra, Shakarabadalunda, Rabashikalalabahanda. Sabi mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, dati hindi mo ginagawa yan. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Kapatid, kaibigan, dahil matagal ka na naghihintay na mapagpapala sa buhay mo, don't give up. The blessings are on the way. Miracles are on the way. The Lord will promote you. The Lord will bless you. Yes, Lord. Hu shike labakia labahanda. Hunda labakata labasika labahanda labahaya. The strength of the Lord is your body. The joy of the Lord is your strength. Hikaba labahando. Shikarabahanda. Panginoon Diyos, salamat po sa aming pong salita na aming pong narinig ngayong umaga. Dinudulog ko sa iyo lahat ng mga negosyante na dumalo ngayong araw na ito. Pagpalain mo ang mga kamay, bigyan sila ng divine favor and man's favor. Ang mga nagtatrabaho, release strength in the name of the Lord. Pagpalain mo ang mga pamilya na aming kinakatawan. Hayaan mo po, Panginoon, kausapin mo ang aming mga lahi. Isang araw makakilala ka sila kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dinudulog ko sa iyo lahat ng mga naglilingkod sa iyo. Gawin mo kami on fire, lalo pa, Panginoon, habang si Jesus ay hinintay namin sa galaw niyang pagbabalik. Bigyan mo kami ng mahabang buhay, malusog na pangatawan. Oh, Panginoon, bigyan mo kami masayang puso na naglilingkod sa iyo. Sapagat ikaw ang Diyos namin ngayon at magpakailanman. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo po sa iyong mga anak sa lugar na ito. Lord, thank you. Whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it today. Marami pong salamat. Hayaan mo po sa aming pong mga kaibigan, kakilala, ma-share namin sila ng ebanghelyo na si Jesus ang tanging pag-asa ng lahi ng tao. Nagsabi siya lamang ang daan ng buhay katotohanan. Walang papasok sa iyo, Ama, kundi sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo. Pagalingin mo po ang mga may sakit at may karamdaman. Sige, kayo pong mga may sakit, nanonood ngayon o nandito man, ilagay mo ang iyong kanang kamay sa katawan mong may nararamdaman. And God will heal you. Panginoon, pagalingin mo rin ang mga may sakit. Release your healing now in their bodies, in their chest, in their hearts. Ano man ang sakit nila, sa buto, sa laman, sa dugo, sa organs. Right now, in Jesus' mighty name, release healing power right now in your body. By His stripes, we are healed. Ang may pangangailangan sa pinansyal, Panginoon, command your blessing from the north, from the south, from the east, from the west. Release a miracle supply. Release right now the miracle supply in the mighty name of Jesus. Alisin mo mga hindering spirits sa kanilang pangangailangan pinansyal and release, Lord, financial breakthroughs in the name of the Lord. Marami po salamat ngayong araw na ito na kami kinatagpo mo. Marami kaming order at utusan mo na po ang mayong mga anghel at ipagkaloob sa aming lahat. Marami po salamat. Tinanggap na po namin ito lahat sa magitan ng aming pananampalataya. In Jesus' name this we pray. Amen.